Kuya Johnny, paano po ngayon hindi po ako makabayad kasi po lumaki na po ang penalty ko? Pwede po babayaran ko lang po yung kung magkano po talaga yung nakuha ko po, kasi po napakalaki po ng penalty nila. So, maraming salamat po sa iyong katanungan, Mr. Romel Jose 456. At sa mga newbies po, pakisubscribe na lang po. At sa mga legit at loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy at pagsuporta sa aking channel. Pakihit na po yung like button at share nyo na po yung videos at hit yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na gagawin natin. So, sagutin natin yung tanong ni Sir Romel Jose. Kung pwede bang penalty, principal amount na lang siguro yung babayaran niya. Parang gano'n, no? Kasi nga malaki yung interest na pinataw o yung mga penalties na ipinataw ng mga OLA na ito. Yung mga ganyan, hindi po mapayag po yung mga yan. Sa tagal ko po ng pag-aaral dito sa mga OLA, no? Hindi sila pumapayag ng mga principal amount lang, lalo na kung mga talamak yung mga harassments ng mga OLA. Pero may ilang mga OLA na pumapayag, pero sila yung nag-o-offer. Example natin dyan, kahit loan shark siya, si Digido. Nag-o-offer po yan talaga na principal amount ng mga, tingin ko mga 3 months or 4 months. Kasi yun sa akin nga, nabayaran ko naman ng mahigit pa doon sa utang ko. Kaya nga, hindi ko sila binayaran after that. Kasi, ito payo ko lang sa inyo. Hindi porket nagsasabi po ako sa inyo na kapag hinaras kayo, wag nyo nang bayaran. Hindi po yun ang pinopoint out ko. Kasi ang payo sa amin ng attorney nung last year na nasa PNP po kami, PNP Camp Crame, ang sabi po ng attorney is, pag kayo hinaharas at sasampahan kayo ng kaso o i-demanda kayo, mas okay po yun. Excuse me. Mas okay po yun, i-demanda kayo. Kasi doon mas maganda, meron kayong magiging malalaman na tamang interest, tamang penalties na babayaran ninyo. At kung babayaran nyo labang ay yung principal amount, nasa korte na po yun, nasa judge na po yun. Ngayon, pagka sinampahan kayo ng civil case ng collection of sum money sa small claims court, pwede nyo na sabihin doon sa korte na hinaharas kayo ron ng OLA na yan. O diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya hindi porket sinabi ko po na pag hinaras kayo, huwag niyong bayaran, hindi yun ang pinopoint out ko. Baka kasi isipin ng iba dyan, sabi ni Kuya Johnny, huwag na raw bayaran. Hindi yun. Utakan po ang labanan, legal ang usapan, legal ang settlement. Kaya mas maganda nga, harapin natin yan sa korte. Yun ang pinopoint out ko. Kasi nga, binibigyan ako ng ideya ng mga salita ng mga attorney na kahit hindi direkta, napipinpoint ko yung parang gusto nilang maging legal na labanan, maging legal settlement about dyan. Kaya yung ganyan, sir, no, yung sinasabi nyo, mahirap talagang bayaran yan kapag kayo nagka-bound na sa utang. Unlike sa mga legit na lending companies, siguro katulad ng Ion Credit, medyo wala naman talaga ako naging problema about that lending company. Kasi, binalik ko naman na yung principal amount sa napag-usapan namin. Kaya nga binigyan pa ako ng discount kasi nga naging 9,000 na lang. Susunod na video talaga pangako, papakita ko sa inyo isang legit na demand letter na galing sa post office mismo pinadala at yung legit na email na demand letter na meron pang template. Kasi yung kay Ate Redo pinakita niya, di ba? Halatang peke kasi may mga kung ano na mga anis-anis na mga pinagsasabi ng mga law na kung saan mga batas daw kung saan nakapaloob daw yung kaso mo, no? Kahit hindi naman yun ang kaso mo. So yun, sir, hindi ko masabi no, ano ba yung mga OLA mo, kasi kung mga OLA na katulad ng mga OK peso, yung mga peso Q, kung ano-ano mga OLA na nahiraman, hindi talaga pumapayag yung mga yan. Ang problema pa dyan, sir, may possibilities talaga na maharas kayo kasi pipilitin nila na makakuha sila ng malaking halaga sa inyo. Dahil yun po talaga ang modus at ang galawan ng mga online lending apps. Pautangin ka ng maliit na halaga hanggang sa ibaon ka sa utang. And then possible din po na kung ilan po ba yung OLA nyo, hindi ko rin po alam. Sana po sinabi niya rin para medyo magka-ideya tayo na baka mamaya humiram na naman po kayo sa iba. Huwag nyo pong gawin yun. Huwag kayong hihiram sa mga ibang mga OLA na mag-o-offer sa inyo kasi maaring kasabot din nila yan kasi nga yung OLA pinamimigay yung mga numbers natin at kukunin din yung mga contacts natin kasi baka hindi nyo pa alam, baka mamaya ginugulo na kayo
na yung mga kaibigan nyo ginugulo na ng mga OLA na yan, na sabihin may utang sa amin, hindi binabayaran, hindi pinapansin, kahit gustuhin nyo mabayaran kahit yung principal amount na lang. Kailangan kasi magkaroon ng magandang usapan dyan na once na nakabayad kayo, wala na ba magiging harassments, di ba? Wala yun, hindi ganun eh. Hindi ganun kasi ang sistema ng mga OLA. Never nilang gagawin ng principal amount. Gusto kasi nila yan, yung malaki ang halaga na makukuha nila. Bukod sa bukod sa mga tubo at penalties. Kasi may commission na yung mga agent dyan eh. Yan ang gusto nila dyan. Kaya gagawin po nila ang lahat para pressure kayo, ma-stress kayo, gumawa kayo ng paraan na mabayaran yung kabuuan ng lahat ng sinasabi nila. Kaya nakakalungkot lang na kapag kayo humiram sa mga ganyan, buon talaga kayo sa utang. No? Wait lang po, ang kumukulo. Hindi pa naman, nakala ko kumukulo na. Sorry po. Yun nga po. Kasi ang laki, no? Sobra. Hindi lang 50%. Talagang hindi lang 50% ano. Kaya ang naranasan ko yan, ayoko na eh. Tinigilan ko na po talaga mga kadyani. Napakahirap pasukin ng OLA. Sakit sa ulo. Pero meron naman mga legit dyan. Panoorin nyo lang yung mga videos nila Sir Tim Marcos tsaka nila Ate Red. Yan, no? Yung mga nagre-review. Pero hindi naman po lahat kasi na nagre-review is pinapayuhan kayo na mag-ingat. Nakalink pa nga doon sa mga descriptions nila, doon sa mga comment sections nila kung ano yung mga OLA na pwede nyo hiraman kahit na may mga issue ng harassments, may mga issue ng mga data privacy, sasabihin hindi nila po na-promote, no? Ingat po kayo doon, ingat din po kayo sa mga ganyan, at mag-ingat din po kayo sa mga peking page. At kung sakasakali makausap nyo, no, kung masusubukan nyo makausap nga pala si Romel, yung agent ng mga ganyang OLA, kung masusubukan nyo lang, try nyo muna isang beses kausapin nyo kung papayag sila. Yun lang po mapapayag ko sa subukan nyo. Kasi baka makuha nyo sa kiliti, pumayag. Pero I doubt talaga na hindi papayag yan. Kasi gusto talaga makakomisyon ng malaki ang mga yan. Pero basta usapin nyo. Kasi mas mabuti pa rin na magsasabi tayo ng kahit isang beses. Ako ganun eh. Pag isang beses hindi pumayag, bahala ka sa buhay mo. Maghintay ka, mag-iipon ka na pambayad. Pero ako pag ganyan, mas mabuti pa kasuhan mo ko. Ay, masasabi ko niya, sir. Mas mabuti pa kasuhan nila ako sa small claims. Mas malalaman natin kung ano yung tamang interest o penalties na dapat i-charge sa akin. Kasi once na mag-decision yung korte o yung judge, yun ang susundin ko. Kung ano yung babayaran ko. Ngayon, kung sasabihin niya pati yung gastos nila sa mga attorney, kung sa kanima manalo sila, sige, mapayag ako. Basta mapatunayan lang nila na tama ba yung interest at penalties na ipinapataw nila doon sa mga pautang nila. Di po ba? Yun lang po. Pero I doubt hindi magsasampay ang mga OLA na yan o hindi rin magbibigay ng mga principal amount yung mga nahiraman ninyo. Kung yan ay makatulad lang ng mga okay peso, peso Q, pera lending, lalo na yan, yung peso, mga may kaso yan. Ingat po kayo kung ano po yung mga OLA nyo. Sana po sinabi nyo para ma-gets ko kung ano talaga yung mga OLA nyo. Para kahit kung digido man yan, nag-o-offer po yan. Mga 3 to 4 months nag-o-offer ng principal amount yan. So yun po mga ka-Johnny. Ito po ang lingkod ka, Johnny ng Johnny Tor TV. At ito ang Johnny Depp sa pangutang usapang OLA.